Ang sakay ng motor na si SPO3 Juanito Bernas, bilagrong nakaligtas. Mga 25 meters mula doon sa pinagbaksakan ko, 25 meters o 30 meters, doon ako lumutang na. At sabi ko nga kay Lord, ba't nabuhay pa ako? Sabi ko, salamat na lang, Lord. Pero ang kanyang kaangkas, nilamon na ng ilog. Hindi niya singpalad ang iba pang nahulog. Tuluyan nang umalis sa Pilipinas si Milenio. Pero bukod sa perwisyo at pinsala, nag-iwan ito ng mga patay sa buong bansa at mga pamilyang kinailangang ilikas mula sa kanilang mga tahanan. Sa mga evacuation center, pansamantalang naninirahan ng marami nating kababayan. Sa Kalamba, siksika ng mga inilikas mula sa mga pinahang lugar sa mga karating eskwelahan. Pero gaya ng maraming pamilya, sila Mang Jose, kahit humupa na ang baha, wala nang tahanan pang papalikan. Malakas po ang hangin. So, hindi ko na naman yung mga gamit dahil baka humadali ho ako kaya sa mga anak ko. Dahil sa trahedya, kumulimlim ang buhay ng karamihan sa Luzon. Pero tulad ng dati, ilan mang unos ang humagupit, makapabangon at makapagsisimulang muli ang mga biktima sa tulong nating lahat. Sa kasagsagan ng bagyong Milenio noong Huwebes, maraming lugar ang nasalanta. Isa ang Cavite sa mga lubhang naapektuhan ng hagupit ng bagyo. May mga tawag na natanggap ang emergency na nanghihingi ng tulong. Agad nakipag-ugnayan ng emergency sa iba't ibang ahensya at rescue teams. Nang tumulak ang emergency sa Cavite, ang Kawit lubog na sa baha. Sa tulay na nagdudugtong sa Bacoor at Kawit, Cavite, marami ang na-stranded na mga residente at biyahero. Kapit-kapit ho kami para makatawid ho kami, makauwi kami dito. Marami sa mga sasakyan ang hindi na makausad. Dahil sa rumaragasang agos ng ilog, naputol ang makapal na tubo ng inumin. Malalim yung tubig, mataas. Bumigay na siguro. Mahirap ang tangayin dito sa tubig kasi nasira yung tubo. Ano yun? Sa lakas una kami yun? Sa lakas ng tubig ng agos. Ang truck ng bumberong ito na nanggaling pa sa Bacoor, natutulong sana sa mga residente sa Navalete na pilitang magmaniobra. Dito pa lang kasi sa Kawit, mataas na ang baha. Hindi ko kaya. Bakit kuya? Pagka tiniradyo kuya, ano mangyari? Itilip! Itilip! Kaya daw, pwede lang! Tutuloy, hindi kaya ng makina, mamamatay. Ng makina. Nung dumaan kami kanina, sobrang lalim talaga. Hindi makayanan ng truck. Titirik talaga ang truck. Hindi na kami natuloy dun sa pupunta naming rescue. Sana kami, rescue. Maging sa bayan ng Rosario, mataas ang tubig baharin ang problema. Karamihan pa sa mga residente, halos kalahating araw ng apektado ng matinding gutom. Dumating ang Red Cross upang magbigay ng relief goods sa mga residente gamit ang rubber boat na mahagi ang grupo ng mga makakain. Papa, nakikita ka dyan. Papa, tinapay. Oo. Kasi karami sa kanila ngayon ay nagutom. Talaga namang kailangan bigyan sila ng pagkain. Nagsagawa rin ng operasyon ng lokal na pulisya kasama ang Philippine Army. Yung mga tao kasi ngayon na nasa tubo, i-rescue natin, saka yung mga dadala natin ng mga relief goods. Naghahanap sila ng mga tao na kailangan ng tulong. Ang Philippine Coast Guard sa Nobeleta nagbibigay ng tulong. Ang mga nabalahaw at tumirik na mga sasakyan, kanilang tinulungan upang makaahon. Ilan sa mga na-stranded, nakisakay rin sa kanilang truck.
Sa bayan ng Kawit, isang lalaki ang humingi ng tulong. Ilang oras na ulo? Ako nang hawak. Siguro mga ano pa, kanina po, siguro mga ano pa, alas 2 ng umaga. Pwede ko punta natin yan? Pwede. Dali-daling nilusong ng kawan ng Philippine Coast Guard ang baha at tinulungan ng lalaki. Pero nagmatigas ito at ayaw iwan ng kanyang tahanan. Ayaw niyang bumaba kasi kaya niya raw eh. Sabi niya lalangoy niya pag lumaki yung tubig. Gayunman, nagpatuloy pa rin ang Philippine Coast Guard sa kanilang misyon. Patay sa inilabas na bilang ng pamahalaan ng Cavite, aabot sa 1 bilyong piso ang nasirang ari-arian sa probinsya. Isa sa nakadagdag dito ang pagkasira ng Prince Dam sa General Trias. Bumigay ito bandang alas 2 ng hapon noong Huwebes nang hindi na makayanan ng dam ang tubig baha. Kinabukasan, ganito ang itsura ng General Trias. Bukod sa sirang tahanan at kapaligiran, 40 katao sa kanilang bayan ang hanggang ngayon ay nawawala. Si Mang Silvino, himalang nakaligtas. Isa siya sa inanod ng baha nang pumutok ang dam. Taikot-ikot na ako ng tubig. Hindi ko nga alam na sinabi ko na nga, huling araw ko nakakat ito. Sinabi ko sa sarili ko nga. Bakas sa kanyang katawan ng mga natabong sugat. Sa kasalukuyan, kasabay ng mga biktima ng Milenyo sa iba't ibang bahagi ng Luzon, bumabangon mula sa bangungot ng bagyo ang mga taga-Cavite. Sa mga grupong nagkaisa para matulungan ang mga biktima, saludo sa inyo ang emergency. Maging maingat, alerto at laging handa sa anumang kalamidad. Yan ang mabisang paraan para maiwasan ang bagsik ng bagyo. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako naman yung Kapuso, Arnold Gravio. Walang takot ay pagtatanggol ang buhay at kaligtasan sa bingit na emergency.